Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas ay ang epekto ng shear line. So as compared sa mga nakarang araw ay unti-unti nang numinipis yung mga kaulapan na ito at mapapansin natin hindi na ito sakop ang malaking bahagi ng Mindanao. So generally humina na ang epekto ng shear line dito sa silangang bahagi ng Mindanao. So for now, itong eastern section ng Visayas yung naapektuhan nito, posible pa rin tayong makaranas ng mga kaulapan at mga pag-ulan over these areas. Pero as compared sa mga nakarang araw, ay inasa na rin natin na hihina na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Samantala, yung easterlies ang umiiral dito sa malaking bahagi ng Mindanao, samantala yung northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan patuloy na umiiral dito sa Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area at maliit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan. Posible pa rin tayo makaranas ng mga kaulapan at mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan dito sa silangang bahagi ng Luzon. So sa area ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga at sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, asahan pa rin natin dyan yung mga kaulapan at mga light rains. Samantala, generally fair weather ang mararanasan for Metro Manila and the rest of Luzon. Partly cloudy to cloudy skies. Wala naman tayong mga malalakas sa pag-ulan na inaasahan dahil may kalakasan ngayong bugso ng amihan. Wala tayong mararanasang mga prolonged thunderstorm activity. So kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan dito sa Luzon, ito yung mga light rains o yung mga pag-ambon lamang. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong eastern section ng Visayas as well as itong northeastern portion ng Mindanao, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line. Pero in terms of intensity, kaninang alas 5 ng umaga, nag-issue na tayo ng final na weather advisory. So ibig sabihin nito, wala na po tayong significant heavy rainfall na mararanasan sa mga susunod na araw. Gayun pa man, at least for the next 24 hours, ngayong hapon hanggang bukas, makakaranas po rin tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa area ng Eastern Visayas at mga lalawigan ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Misamis Oriental at sa May Camiguin. So sa mga lugar na ito, maski dito sa eastern section ng Mindanao, so dito sa may Davao Region area, mga nakarang araw nakapagtala po tayo ng mga pagbaha at landslides. Posible saturated pa yung mga lupa over these areas. Kaya sabi ko nga po kanina, wala na pong mga malalakas sa pag-ulan, pero kahit mahihina lamang yung mga pag-ulan na ito na possible dulot ng mga localized thunderstorms, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya patuloy po tayong manatiling vigilant o tumantabay sa mga localized advisories na ini-issue ng Pag-asa. So generally, itong eastern sections ng Visayas, northeastern portion ng Mindanao, makakaranas po rin tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So sa rest of Mindanao, generally fair weather ang inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms na dala ng easterly. Samantala, for Palawan and the rest of Visayas, itong western and central portions ng Visayas, generally fair weather rin natin inaasahan. Wala naman tayong mga significant na malalakas sa pag-ulan na mararanasan. Ito yung mga light rains o mga pag-ambon lamang ng amihan. At sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas at itong eastern seaboards ng Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. So generally fair weather pa rin ang ating mararanasan for Metro Manila and most of Luzon. Except dito sa Bicol region, makikita natin posible tayong makaranas ng thunderstorm activity or increased occurrence ng thunderstorm sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules. Nagmumula po ito dahil inaasahan natin yung paghina ng ating northeast monsoon o amihan na kung saan by Tuesday or Wednesday itong area na lamang ng Northern and Central Luzon yung maapektuhan nito. So nangangahulugan, pag hihina po yung ating amihan, tataas po yung tsansa ng ating thunderstorm activity. So by Tuesday or Wednesday,
dito sa area ng Bicol Region at malaking bahagi pa ng Southern Luzon makakaranas ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa area naman ng Visayas, sa araw ng Lunes, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shearline, pero unti-unti nang mababawasan yung epekto ng shearline over the eastern section of Visayas at magre-retreat na ito dahil nga kasabay ng paghina ng shearline yung paghina po ng ating northeast monsoon o yung hanging amihan. So for the rest of the forecast period, itong central and western portions ng Visayas, Metro Cebu, Iloilo City, from Monday to Wednesday, generally fair weather. For Tacloban City, generally fair weather rin from Tuesday to Wednesday, apart from the usual afternoon to evening ng mga rain showers or thunderstorms. Buong Mindanao, so particularly sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawari na ating inaasahan. Patuloy nga yung pag-iral ng easterlies over most of Mindanao. Wala naman tayong minomonitor na low pressure area, so maliit yung chance na magkaroon ng bagyo. At kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan, ito yung mga usual na mga biglaan at panadaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Ngayon pa man, tulad nga po ng sabi ko kanina, itong area ng Davao Region, since sa mga nakarang araw may mga pagbahangang naitala, possible saturated yung lupa, kahit na yung mga thunderstorms na ito, magdulot ng mga pag-ulan na panandalian, posible pa rin, nandyan pa rin yung mga chance ng flooding or landslides. Kaya maghanda pa rin po tayo sa mga hazards na ito. Haring araw sa Kamunilaan ay lulubog mamayang 6:02 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:17 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat